na Diyos, amang banal nasa langit, nagpapasalamat kami ngayong gabi na makadaw kami sa prayer meeting. Salamat sa iyong pag-ingat, protection, provision, divine guidance sa aming buhay at pamilya dito sa First Baptist of Manila. Pagpalain niyo po ang gawain niyo, naway kayo pong mataas, malulati. Samahan niyo kami ng kaalaman, wisdom sa iyo pong mga salita na aming pag-aaralan. Dalangin namin ito na ipasalamat at papuri sa pangalan ng Kristo Jesus, namin Diyos, tagapagligtas, sa gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Nasa pagtatapos po tayo ng buwan, no? September 27 na po ngayon, 2023. So next Sunday po ay October na. Ang ating pong aralin, ang pamagat po ay mahalagang gawain ng Iglesia ng Panginoon Diyos. Ang tinatalakay ko po kasi ang totoong Iglesia ng Panginoon Jesucristo. Noong nakaraan, pinag-aralan po natin yung sino ang nagmay-ari ng Iglesia, ang Panginoon Jesucristo, at sino ang nagtayo, ang Panginoon Jesucristo. Kasi sabi sa Matthew 16:18, ikaw, Pedro, sa batong ito itatayo ko ang aking Iglesia. Kaya si Kristo nagtayo, siya rin ang magmay-ari. Yan po ating pinag-aralan, no? So, dito tayo ngayon sa malagang gawain ng Iglesia ng Panginoon. Babasahin natin po yung passage na ating pong teksto. As Jesus ay lumapit, nagsalita sa kanila, sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. Kaya sa iyong paghayo, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa na binabautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, na tinuturuan silang ganapin ang lahat ng mga bagay, anuman ang aking iniutos sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahong ito. Siya nawa. Yan po ang Great Commission ng pag-utos ng Panginoon bago siya umakyat sa kalangitan before His ascension. Sa ating pong pasimula, ang isang mayamang maglalakbay sa Europa ay nagsabi na maraming mga matatandang katedral sa Pransya, Inglaterra at Alemanya. Yan po sa Western Europe. Ang kanilang panlabas na kaanyuan ay napagandang tanawin dahil sa English po of the art carvings which depicts in the Middle Ages. So yan mga kagandaan ng mga naunang simbahan, no? Ang pagkagawa. Ito'y naglalagay ng pag-alala sa lahat na sumasamba upang hanapin nila ang kalooban ng Diyos. At sa pag-asa na sila'y mabiyayaan ng Panginoon sa kanilang pagpapagal at sa kanilang ginagawang debosyon. Kaya nga maraming reliyon at pananalig ng tao sa Diyos sa buong mundo ang naglalakbay o tinatawag nilang pilgrimage, na tawag ay bahagi ng kanilang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Punta po tayo sa unang pag-aaral. No? Ang kailangan nating masaliksik na maigi ang Iglesia ng Panginoon Jesucristo. Marami kasi nagtatanong ano yung kaibahan at bakit ganun. Ano bang pagkakaiba yung dati nating simbahan at simbahan na dinadalawan mo? Yan din ang tanong mga pinsan ko at kapatid. So sa ating ngayon mananampalataya, kailangan natin yan maiging masaliksik para ma-define natin o may paliwanag ang kaibahan. Pero bakit? Para maunawaan at sundin ang turo ng Panginoon Yesus sa Biblia tungkol sa kanyang iglesia. Ang ating personal decision saan iglesia tayo dadalo at magsamba ay magdadala ng malaking epekto sa ating buhay spiritual. Kasi kaya mahalaga yan kung saan tayo dumadalo, saan tayo kabahagi na local church nag-attend, no? Sa ating personal na buhay spiritual sa paglago, yan ang epekto o mangyayari, no? Pangalawa, sa ating mga anak at bahagi ng ating pamilya na kanilang buhay pananampalataya. Siyempre, kasama yung anak natin kasi kung saan tayo dumadalo, lumalago ba sila, tumitibay ba sila, naunawaan ba nila ang gawain po ng Diyos. Then, ang ating susunod na henerasyon na darating, meron ba silang dalang turo ng Panginoon Yesus na makatutuanan sa inaharap? Kasi kung wala, baka pagdating ng time, yung ating mga anak o apo o darating pang susunod na apong
sa henerasyon ay mawawala na yung Christian faith na dapat natin expect. Kasi nga, hindi sila nakasumpong na totoong iglesia ng Panginoon. Punta po tayo sa una. Ang posibilidad na tayo ay sumapi at dumalo sa isang iglesia, ito kasi mahirap eh. Bahagi tayo ng isang iglesia na hindi tapat na nagtuturo ng salita ng Diyos ayon sa base ng turo ng Jesucristo sa Biblia. Nagtuturo sila, hindi naman base sa salita ng Diyos. O nagtuturo sila, pahapyaw lang. May bahagi sa salita ng Diyos pero hindi tinatawag natin kabuuan o sound doctrine. Pangalawa, ang posibilidad tayo ay nagpapasakop sa mga lingkod ng Diyos na hindi tapat sa Jesucristo, na sundin ang turo at kalooban ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. O yung mga nandyan tayo sa isang iglesia, yung nagtuturo, yung nangunguna, yung pastor o reverend o ministro, hindi naman niya tinuturo ang katuruan sa Biblia ayon sa programa ng Jesucristo. Anong epekto sa isang hindi tapat na iglesia sa turo ng Panginoon? Yung tinatawag natin potential adverse effect of unfaithful church. Pagka bahagi tayo ng ganitong gawain o iglesia, anong effect? Ito po una, manhid sila sa tamang kristyanong pamumuhay. Nabing effect of their unbiblical lifestyle, punong-puno ng kamunduan. Siyempre, walang Christian living. Kaya manhid sila sa tamang kristyanong pamumuhay. Pangalawa, walang pagnanasa sa paglagong espiritual. Wala silang desire na lumago, tumibay, maghanap pa ng katotohanan. No spiritual zealousness to spiritual growth. Pinalitan nilang gawain spiritual sa iglesia, sa gawain nilang pagtitipon ng material, pagluluto, pagmimika, pagbibingo, o tinatawag na Santa Cruz, ano pa, maraming palabas sa loob ng iglesia. Siyempre, nag-enjoy yung tao kasi yan ay nahanap ng ating katawan. Pero hindi nahanap ng ating espiritu. Then number 3, gutom na ang mga kaluluwa sa loob ng iglesia ay makita sa kanilang gawain sa Panginoon. Starving of souls is seen inside the fellowship. So makita mo sa fellowship, spiritually, malnourished yung mga member o believer. Hindi sila talaga na-fed spiritually. Hindi sila na-feed. Paano masaliksik sa tunay na iglesia ng Panginoon Kristo? How to research the church of the Lord Jesus Christ? Kaya kailangan masaliksik natin makita. Ano ba yung dapat na masumpungan natin? Una, yung investigating the foundation of the Church of Christ. Yun ang unang makita, yung foundation. 4 na bagay, dapat isa lang alang, o tinatawag natin English, 4 areas to consider. First, yung foundational component, tamang pananaw sa Biblia. Yun ang una dapat natin makita sa local church kung saan tayo nag-attend o kabahagi o nagpabautismo to be a part of that local church. Yung proper view of the Scripture. The inspiration and inerrancy of the Scripture. No? Ang lahat ng kasulatan ay kinasya ng Diyos at kapakipagnabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagpid, sa pagsasanay sa katwiran. 2 Timothy 3:16, no? Pag sinabi natin ang salita ng Diyos ay kinasyan, God breath yan ay galing sa Diyos, ininga ng Diyos. Kaya hindi yan sa tao. Hindi ito pinag-Diyos ng tao, kundi ang Panginoon mismo binigay niya sa tao. Kaya utos nga ng Panginoon Kristo sa John 5:39, nagkataon tao si Kristo, ano sabi niya? Saliksikin yung kasulatan. Search the Scripture, sabi niya sa John 5:39, that you may know you have eternal life, and they that testify of me. Kasi galing nga sa Diyos yan eh. Kinasyan, inspire, no? God breath. Tapos inerrancy, ang salita ng Diyos ay walang mali. Hindi nagkakasalungat. Kahit hindi nagkita yung apostolo at saka prophet, hindi sila nagkita sa tamang panahon, sina Ezra at saka Nehemiah. Maging si Apostol Pablo, hindi niya nakita yung mga return captives. Maging sina Pedro. Pero yung sinulat nila, hindi yan nagkakasalungat, no? Tinatawag natin, augment to each other. No? Complement to each other ang salita ng Diyos. From Old Testament to New Testament. Walang mali. Yan. At makita natin, maging ang sa Bible, nagbabanggit ng mga tungkol sa siyensya, ay walang mali yan. At mas accurate pa nga siya, kung tutusin. Kasi noong unang panahon, yung Christopher Columbus, tinuklas niya ang paglalaya. Akala niya, nakarating siya sa
Asia, no? Hindi niya alam, Newfoundland na pala yung narating niya, Amerika. Kaya tinawag niya yung mga tao doon, Indian. Akala niya nakarating siya sa India. Hindi niya, ang alam kasi nung unang tao, nung unang panahon, ang mundo ay flat. Oh. Si Newton lang nagpatunay na ang mundo natin ay bilog. Pero sa Biblia, nakalagay na ang Bible ay bilog, no? Oh, yan makita natin. Kaya ang salita ng Diyos ay inspired at inerrant ang Scripture. Hininga ng Diyos, binigay ng Diyos, at ito ay walang mali. Ang Biblia ay siyang tanging batayan sa pananampalataya. The Bible is the only rule for faith and practice. Kaya sa ating loob ng kapulungan, dito sa First Baptist sa Manila, kaya tinawag tayong Baptist dahil yung B, Biblical Authority. The only rule for faith and practice. 2 Timothy 1:20-21. Dahil dito, una ninyong malaman ng bawat pahayag sa kasulatan ay hindi nangyari sa sarili nitong paliwanag, sapagkat ang pahayag hindi dumating sa pamagitan ng kalooban ng tao. Ngunit, ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita habang sila'y ginagabayan ng banal na Espiritu. The holy men of God, chosen by God, no? They were guided, empowered by the Holy Spirit. Kaya nung iusulat ang Old Testament sa Aramaic, sa lengguwahe po ng Hudyo, ay ginabayan sila ng banal na Espiritu. Without the empowerment, guidance ng Holy Spirit, hindi nila may sulat yan. Lalo na karamihan ng writer sa New Testament pa, na isulat sa language po ng Greek, ay hindi nag-aaral, lalo sina Pedro. Sina John, no? They are only fishermen. Pero bakit ganun? Kasi empower sila ng Diyos, ng banal na Espiritu. Second foundation component, ang pagpapalaga sa pagtuturo at pangaral ng salita ng Diyos. Emphasis of Bible teaching and preaching. Being fed with the Word of God. Acts 20:27, sapagkat hindi ako nagkulang na ipahayag sa inyo ang buong kalooban ng Diyos. Yan sabi ni Paul sa church ng Efeso, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Kaya nag-aaral tayo, hindi lang sa New Testament, hanggang sa Old Testament, sa Genesis to Revelation. No? Being fed with the Word of God. Yan ang second foundation. A strong commitment to high-quality Bible teaching. Yan, no? Kaya sabi ni Paul kay Timothy, pahalagan mo ang pagbabasa, ang pagpapalakas ng loob at ang pagtuturo hanggang sa ako ay dumating. Ano sabi niya sa 16? Pag-ingatan mo ang iyong sarili at ang katuruan. Magpatuloy ka sa mga bagay nito sapagkat sa paggawa mo niyon ay maliligtas mo ang iyong sarili at sila mga nakikinig sa iyo. Sabi niya sa English, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Kaya ang isang pastor o manggagawa o isang mananampalataya sa isang lokal na iglesia, hindi lang yung pastor nag-aaral kundi bawat membro na nagpapatuloy, nagsasaliksik. No? Strong commitment, high quality Bible teaching. Kaya sa ating, sa ating CE, sa Sunday School, in-emphasize natin sa ating mga estudyante o mga mag-aaral sa Sunday Bible School na meron silang personal devotion at pag-aaral. Hindi lang yung pastor, hindi lang yung Sunday School teacher o yung mga tagapagturo, kundi bawat isa dapat ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo mismo, personally, we must have the time to meditate the Word of God. Dito sa 2 Timothy 4:1-5, yan din emphasize ni Paul kay Timothy. Kaya mataintim kitang pinagtatagubilinan sa harapan ng Diyos at sa Panginoon Jesucristo na siyang hatol sa mga buhay at patay sa kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ano sabi niya sa verse 2? Ipangaral mo ang salita. Maging handa ka. No? Napapanahon man o hindi napapanahon. Ipaunawa mo ang kasalanan. Magsaway ka. Magsumamo ka. May pagtsatsaga at pagtuturo. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with long-suffering and doctrine. Talagang pinimemphasize ni Paul yan. Ganun talaga ang Kristiyano. Kaya lang marami churches ngayon sa panahon natin,
nagde-deteriorate na sila sa faithfulness to the Word of God. Kasi puno-puno tayo ng gadgets. No? Maraming tayo sa gadgets. Tapos recreation. May magbabasketball, may tennis, kung ano-ano yan. Imbes na mag-devotion yung family, mag-aaral salita ng Diyos, wala na. Sana wag tayo pong kainin ng ating mga leisure time at saka activity sa labas na hindi natin mapalagan ang salita ng Diyos. Dahil ito ang sabi ni Paul kay Timothy, at tatalikod nga nila ang kanilang pandinig mula sa katotohanan at sila mga babaling sa mga alamat. No, ganun din mangyayari sa ating mga anak at mga pamilya pag hindi natin i-emphasize the importance of the Word of God. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Ngunit ikaw, sabi ni Paul kay Timothy, magbantay ka sa lahat ng mga bagay. Ganun din tayo. Yan ang emphasize ni Paul sa ating mga parents, tayo mga magulang sa bahay. Tayo po mga tinatawag na may responsibility sa ating mga anak. Kaya lang kasi minsan binibigay lang natin sa pastor. Yung pastor at ang iglesia, minsan once a week lang makapunta sa church. Sa atin dapat sana araw-araw kasama natin ang ating mga anak. Yan Ngunit ikaw, magbantay ka sa lahat ng bagay, magtiis ka ng kahirapan. Gawin mo ang gawain ng isang ebanghelista, gampanan mo ang lubos ang iyong paglilingkod. Ayan. Kaya bigyan na natin panahon. Niligtas na tayong Diyos, binigyan tayo bagong buhay, binigyan tayo ng direksyon papunta sa kaliwanagan ng Panginoon Jesus. Ano pang ginagawa natin? Kasi pag hindi natin binigyan yan halaga at ang pamilya natin hindi tumibay sa kalaman, hindi nila nabigyan konsiderasyon mga bagay nito, lulukin sila ng mundo o mapapariwara sila. Third foundation component, panindigan sa turo ng Biblia, doctrinal soundness, doctrinal stand. 1 Timothy 3:15, upang iyong malaman kung paano at dapat maging ugali mo sa tahanan ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi ng saligan ng katutuhan kapag ako ay matagalan. Yan ang bilin ni Paul. Hindi yung nawala si Paul, hindi na rin palagan ni Timothy yung binilin at tiniwan. Ganun sa ating anak Hindi pwede na, pag hindi natin silang kasama at hindi na natin sila kabukod sa isang bahay at nagsarili na, dapat yan, dadalhin talaga nila, magpapatuloy sila. Sabi ni Paul dyan, sa English, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Kasi ang local church, yan ang ating pillar and ground of the truth. Kasi nandito yung spiritual gifts sa loob ng local church. Wala naman sa bahay natin yan. Okay, nag-aaral tayo, pwede tayo nakakaalam, pero yung spiritual gifts na dapat expectin natin na siyang makita natin, magpatibay, magpatatag sa atin ay nasa isang local na simbahan. Kaya tinawag ni Paul yan, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Lastly, dito pa tayo po. What the church pastor believes. Yung buhay ng pastor, yung simbahan, yung mananampalataya, ano yung kanilang pamumuhay? Nakikita ba yung salita ng Diyos? 2 Timothy 1:13, gawin mong huwaran ang wastong mga salita na iyong narinig mula sa akin sa pananampalataya at sa pag-ibig kay Kristo. Ano sabi sa English? Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith, in love, which is in Christ Jesus. 2 Timothy 2 verse 2. Ang mga bagay na iyong narinig mula sa akin at sa harapan ng mga saksi, yan ang mga apostles. Ang mga ito ay pagkatiwala mo sa mga matapat na lalaki na makapagturo naman sa iba. Kaya nga ang salita ng Diyos, sinasalin natin sa ating next generation. Hindi lang tayo ang nakakaalam, tayong magulang. Sa ating anak, sa ating magiging apo, yung magiging apo pa niyang anak ng apo mo. Ganon din sa atin sa loob ng church. Now, the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall able to teach others also. Sinasalin natin. Kanino? Sa mga tapat. Yung makita mo tapat, naninindigan sa katuan. Hindi sa compromiser. Mahal niya ang gawain ng Diyos.
Pinapalagan niya ang gawain ng Diyos. Pinapalagan niya ang linggo. Pag linggo-linggo talaga. Hindi lang basta nag-absent without talagang mabigat na reason. For foundation component, ang pagsasabuhay ng mga katuruan sa Biblia, yan yung doctrinal practice. Teaches, preaches, practices. Kaya nga sabi ng Santiago, James 1:22, but be ye doers of the word, not hearers only, deceiving your own selves. Kung talagang tagapakinig lang tayo, hindi naman natin sinasabuhay ang salita ng Diyos, niloloko lang natin ang ating sarili. Na-convert pa tayo, may Holy Spirit pa tayo, nangungusap, nakukonvict. Dati wala namang halagang salita ng Diyos. Ang believer tayo, ngayon na-convert ka na, pahalagan mo na yung salita ng Diyos. Na, ako na marinig ko ang gospel. Kay Pastor Ernesto Dignadicio, nangilabot ako, sabi, ganda pala ng salita ng Diyos. Simulang na-convert ako ng March 8, 1981. Pinalagan ko na yung Bible, binabasa ko talaga. Lalo na pag marami akong time. Kahit nakahiga ako, nagbabasa ko ng New Testament na Gideon noon. Okay, sabi niya sa Tagalog, ngunit maging mga tagapagtupad kayo ng salita. Hindi tagapakinig lamang na yung dinadaya ang iyong mga sarili. Hindi na pwede na pumasok dyan, pumasok sa tenga, isinilid sa puso at isipan at ninanasang sa buhay. We enjoy transforming our life. Masaya po na nababago ang ating pagkatao. No? Nililinis tayo ng salita ng Diyos. Kung ito'y ating pong ilalagay sa pamumuhay natin. Kaya mahalaga yan. Putting it into practice. No? The teaches, preaches, practices. Ito ang sabi naman ng Panginoon sa ayo sa buhay, ilagay ang katotohanan sa ating buhay. Luke 6:46, and why call me your Lord, Lord, and do not the things which I say. Ano sabi sa English? Tagalog, ngunit bakit nyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Subal hindi nyo ginagawa ang aking sinasabi. May question din tayo ng Panginoon. Madalas, pag hindi na natin sinasabuhay, hindi tayo sensitive sa ating natututunan, nababasa, napag-aralan, at pag nire-rebuke tayo ating mga magulang o mahal sa buhay. Dapat tatawagin mo ang Panginoon, Panginoon. Baka hindi Panginoon ang Panginoon mo. O sarili mo o ibang Panginoon. Yung dati mong Panginoon pa na nagdadala sa kadiliman. Ngunit bakit nyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Kini-question ng Panginoon yung ating right response to His Word. No? Preach, teach, and practice. John 13:17. John 1:13, versikulo 17. If you know these things, happy are ye when you do them. Ano sabi sa Tagalog? Kung alam ninyo mga bagay nito, ay pinagpala kayo kung gagawin nyo ang mga ito. Siyempre, pagpalatayin tayo ng Diyos kasi tinatahak natin yung tamang landasin. Yung gusto ng Diyos, the right path na siyang nilahanda niya at gusto yung talakarin natin pag ginawa natin. No, sabi niya, pinagpala kayo kung gagawin ninyo ang mga ito. Amen? Sana tayo nga po yan. We respond positively, happily, always ready to obey God's truth. No? Masaya ang sumunod sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon, Diyos, sa gabing ito at magandang gabi po sa bawat sa. Dadako na po tayo sa ating pananalangin. At pag-pray natin po ang ating iglesia, gawain po ng Panginoon, First Baptist sa Manila, ang ating bansa, ang ating Pangulo at ang ating pong gobyerno. Tayo po manalangin. Salamat naman, Banal, na minsan pa nakasumpong kami na iyong salita sa pagpalaga na iyong gawain ng iglesia na iyong tinayo. Tulungan niyo nga kami, makita natin ang apat na component na ito. Na ang iyong salita ay siyang napakalaga na siyang sentro ng aming iglesia, sentro ng aming buhay na dapat namin sundin at palagan. Lalo na sa aming susunod na henerasyon, sa aming mga anak, sa mga aming apo, at sa buong pamilya namin, Panginoon. Nagpipray namin ang gawain ng Iglesia, ang First Baptist Manila, ang darating po na early morning worships sa linggo. Pangunahan niyo pagpalain ng speaker, ang MC, ang choir, ang bawat isa na dadako, makakabahagi sa pagsamba. Kayo po ang mauna. Bless you rin po ang Sunday School sa mga bawat department, bawat tagapagturo, at bawat nag-a-assist, naway kayo rin po mag-bless. Na ma-enhance po ang truth sa kanilang puso at buhay, lalo pong tumibay at magnasang
matuto sa banal na salita. Tulungan din si Pastor Nasita at bawat Sunday school teachers nyo na gagamitin nyo sa linggo, Panginoon. Maging sa gabi, sa Vesperaw, bless nyo rin po ang Vesperaw sa patuloy pagturo ng mga doctrine, naway lalo pong may enhance po ang bawat isa sa mga doctrinal truth sa iyong salita. Kaya pangunahan niyo po ang iyong pong iglesia. Umasa kami sa iyong gabay at pagtuturo, Panginoon. Ingatan po yung mga bawat kapatid na naglalakbay patungo rito. Lead them safely, Father God, na makasama po sa gawain niyo sa iglesia. Bless niyo rin po, Panginoon, ang pati mga Bible study sa bawat lugar at gawain na amin po naabot, maging sina Pastor Boy, sa paggayon nila Sister Sally, maging po ang Bible study din po ni Pastor sa Qatar at sa Amerika, kandi po sa akin sa Middle East pag Friday, at ang Bible study rin po namin sa ibang lugar, sa UP Bliss, sa outreach po sa San Mateo pag Sabado ng umaga. Tinatalaga din namin, Panginoon, ang mga trabaho, hanap buhay, negosyo ng mga kapatid, ang kanilang kalusugan, kalakasan, ang pagantabay mo sa bawat pamilya, na patibayin mo po ang bawat isa, ang kanilang magulang, mga anak, ang kanilang mga anak nag-aaral, ang kanilang mga nagtatrabaho, ang mga anak nila na nagsisikap po matapos. Kayo po ang manguna at magpala. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang organization ng auxiliary organization sa church. Tulungan po magpatuloy. At ma-enhance din po ang fellowship sa loob, maging sa young people, sa Dorcas, ang senior citizen na nagpaplano rin po makabalik sa fellowship, kayo rin po ang manguna. Tulungan niyo rin po mga senior citizen namin sa church na meron na po mga lingering sickness, lalo na kanilang pagtanda at karamdaman. Kayo po ang tumulong, gumabay. Sustain niyo po ang kanilang needs financially at ang kanilang comfort yun din po sa kanilang physical health, Panginoon. Pinanalangin din namin, Panginoon, ng bawat missionary na sinusuport ng iglesia dito po sa Mindanao, dako po ng Bisaya, dito po sa Luzon din. Hindi po yung mga Bible school na natayo na kabahagi po ang iglesyang ito. Pagpalain yung Bible school sa Mindanao, sa Bisaya, ganun din po sa Luzon, na inawakan po ni Pastor and Mrs. Willie De Leon dito sa Lubao. Maging po ang nasimulang Bible school din doon po sa Quezon, Nueva Ecija, kina Pastor Lucio Bagan. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang mga missionary sa ibang lugar, bansa, lalo mga nasa Southeast Asia, sa Cambodia, sa dako po ng Phnom Penh, Pastor Sidet Nut, sa dako po ng Thailand, sa dako rin po, Panginoon, ng Cambodia, Vietnam, dako po ng Bangladesh, at iba pang lugar po, sa dako po ng Africa, sa Tanzania, Ethiopia, at Mozambique. Tulungan niyo rin po, Panginoon, maging ang missionary po sa Haiti at missionary niyo po na sinusuport din ng iglesia nasa Tel Aviv, si Pastor Morales at sa pag-ayuhayo niya sa ibang lugar sa Jerusalem. Tulungan niyo rin po mga Kristiyano sa dako po ng Amerika at mga Bible school, seminary, na nindigan sa fundamentalism at Trinitarianism. Naway magpatuloy po sila, maging matatag at manatili sa katotohanan. Tulungan niyo po mga churches namin din kapartner sa ganitong gawain at ministeryo niyo. Pinagpipray namin, Panginoon, ang mga gawain din ng church pang Thursday class na nagpapatuloy tuwing third Thursday po ng buwan. Salamat sa mga pastor na nakaka-attend noong nakaraang Thursday. Salamat sa bawat isang nakaabot noong Thursday ng September 21. Tunay, nagbigay kayo ng malaking bilang. Salamat at tulungan niyo si Pastor Nasita sa pagganda ng mga aralin, lesson. Gamitin niyo siya po mightily. At i-bless niyo po yung mga nag-aaral na lalong magnasa sila magpatuloy sa aralin po dito sa First Baptist of Manila. Pinapanalangin din namin, Panginoon, aming bansa, aming Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Tulungan niyo po siya sa programa, sa kanyang health din, kasama ng kanyang pamilya, 10 ng kanyang kabinete, subaybayin sila at tulungan. Lalo na po ang aming Department of Agriculture na siya pong nagkakaroon po ng maraming problema sa pagharap sa mga pangunahing bilihin, lalo na sa bigas at mga ibang commodities. Pinagpipili din namin ang Department of
national defense, lalo na po ang mga problem na harap namin sa dako po ng West Philippine Sea. Kayo po ang magbigay ng tamang solusyon at pagkipag-ugnay, lalo na ang problema namin sa China. Maging ang Department of Foreign Affairs at ang tulungan niyo po sila sa bagay na ito. Pinag-pray din namin ng peace and order sa buong kapulungan namin sa Visayas Mindanao. Tulungan niyo po ang DILG na mapanatili nila ang peace and order, lalo na sa pagkalat po ng drugs at pagkalat po ng mga abuses, lalo na sa kababayan at kabataan, na siya naway mabigyan din pong pansin ng Department of Social Services, Panginoon. Unahin niyo rin po, Panginoon, ang aming Department of Education, lalo na nagsisimula ang klase, nagpapatuloy. Tulungan niyo nga rin po ang pagharap ng mga school sa mga nangyayaring floods at defect ng mga pakakulangan din ng mga teachers at rooms sa aming pong bansa. Inanalangin namin, Panginoon, ang climate change na patuloy pong bigyan niyo ng katatagan ng bawat isa sa pagharap nito, lalo ng mga farmers namin at mga magsasaka sa iba-ibang lugar dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang pagtuklas ng langis. Patuloy kami sumasamo sa iyo na yung mercy na yung makatuklas po na sapat na langis sa aming po bansa na nasabing maraming natural gases, lalo sa Mindanao, maging sa Visayas, dito sa Luzon, sa Palawan, sa West Philippine Sea, o sa man area na pwede niyo pong buksan, Panginoon. Pinagpipray namin ang Department of Energy na makagawa ng bagay na aksyon to para maging sapat ang langis na siyang pinakamahalaga sa buhay po ng mga Pilipino, na siyang amin pong inaangkat sa ibang bansa na tumataas ng pataas, Panginoon. Nagdadala po ng kabigatan sa pasanin ng buhay ng mga Pilipino. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang mga pastor namin na ginagamit nyo, mag-reach out po ng mga schools, mga government agency, sa kanila pong pag-evangelism at pagtuturo ng gospel na may gamitin nyo sila mightily. Salamat po sa kanilang ministry at burden. Sana mo nag-Bible study sila sa mga PNP, sa mga kapulisan, sa mga men in uniform sa Department of National Defense, at gandi sa mga barangays at sa mga schools. Unahin niyo po, tulungan yung mga pastor namin na nandyan po sila para baginan ang mga nasa government at mga nasa men in uniform. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Alam namin kayo po ang tutugon, gagawa sa aming mga pasanin ito na dinala sa iyo. Patunay ang aming pong pasasalamat, pagpupuri sa iyong ginagawa. Sa bawat ministeryo meron kami, we enjoy seeing thy power to work in thy ministry because of thy working grace, mercy, and loving kindness. Salamat sa gabi, Panginoon. Dinadakila ka namin, dakilan Diyos sa mambanal. Sa pangalan ni Kristo, sa biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen.